Ano tayo? Pray. Gusto mo i-chat mo dito ano yung outline? Pray muna. Di na, siya naman In 3, 2, 1, welcome to Intellectually yours. Podcast. Ang podcast para sa mga kwentuhan pang kape, pang inuman, pang bartagulan, pang Netflix and chill, pang chismisan, lahat-lahat na. Let's go! Okay, start na tayo guys. Ang energetic ng let's go. First of all, congrats pala sa atin sa launch ng ating very first episode last week. Yay! Hey, congrats. How was the first episode, guys? Okay For ba? me, I receive mga positive feedbacks naman, mostly from friends and families. So, thank you sa mga supporters natin dyan, mga avid listeners and anonymous listeners. So, thank you so much sa support and it really warms my heart na may nakikinig pala sa atin. So, yeah. Tune in for more. Kayo naman, how was the feeling? Finally, na-launch na rin. Yun, finally, parang okay naman daw. Okay yung podcast natin. And yung isa kong friend, curious siya sa mga magiging topics natin. So, looking forward siya sa podcast natin. Ganyan. Ayun. Ikaw, Earl, Yun, masabi mo? Yan, katulad nung sinend ko sa group chat. Yan, ganyan yung mga feedbacks na na-receive ko. Tapos, ayun, siran-sira na ako sa mga tao ngayon. Bakit naman? Hindi. Sabi sa akin, ano ka pala, tag dito, heartbreaker ka pala. Tapos, guys, dito totoo yun. Pakong kasi kanalingan lahat. Tapos, ayun, you can listen our first episode on Spotify tsaka sa YouTube account namin. Sa Apple Podcast, inaayos pa, di ba? Wala Oo. Wala pa time pag-ayos eh. Oo. Hindi pa maayos yun sa Apple Podcast. Pero yan, We'll let you know, Spotify and guys. YouTube. Yes. Oh guys, kumusta naman kayo this week? How was your week? Sakto, we're recording on a Sunday, so mag-i-start na naman ang bagong week. So, kumusta yung nagdaan na week? Ikaw, Kalen, kumusta ang Okay week naman. mo? Tambak sa trabaho. Pero, nung last tawag dito, parang inaabangan ko tong podcast natin nung throughout the week, di ba? So parang, okay, sige, tambak ako sa trabaho, pero parang looking forward ako sa gagawin this weekend. Yes. Which is, yun nga, kahapon nag-bike ako, and ngayon, itong podcast natin, ganyan. Ang saya talaga pag may nilook forward ka, no? Parang hindi mo daw ang dragging yung trabaho mo, yung buong weekdays, di ba? Kasi pag wala kang inaabangan, parang, pato, kailan matatapos yung itong week na to, di ba? Kailan maging, gano'n. Ngayon parang ang bilis eh. Ano pang hinihintay mo? Mag-quit ka na sa day job mo. Pwede na pagkakitaan ng podcast eh. Mag-full-time podcaster ka na Oo. lang. Narating tayo niyan. That's the goal. Ikaw, Annalyn, kamusta ang iyong linggo? Itong week, somehow semi-productive naman. I'm preparing for something new in my life, pero di ko pa pwedeng sabihin for now. So, basta yun. And, Is it a boy or a girl? Ano boy or girl? Wala May pa? hinala na ako dyan. May hinala, iba. oo. Wala pa ba? Hindi, may hinala na ako dyan. Siyempre, boy or girl Ay, oo, agad, di alam- pa nga kasal. Hindi, alam Diba? ko na yun, pero di ko pa pwedeng i-disclose sa public. So, basta yun, ganun din, same kay Kalen. So happy na merong nilulook forward every week. Actually, very excited nga ako sa second episode natin for today, for our podcast. And because we're generally well received, so parang nakaka-engage and nakaka-motivate, di ba, na to create more content. So, yan, really excited and happy talaga na may nilook forward ka every week, whether ito nga yung podcast natin or
on my case, kapag kunwari may run or may vacation, so guys, kapag may something talaga kayong nilook forward, it makes life at least easier and, better. Para hindi lang, ay lumilipas ng araw, yung taon, yung oras, di ba? So, Mismo. dapat lagi kayo may nilook forward, whether big or small. Diba? Mm. Tama yun, tama. Wala ba kayo napapansin? Parang wala ba kayo napapansin? Manda ka sa Senado? Oo, ito, ganda ng... Ganyan pala Mike sa Senado, no? Oo, tapos naka-gaming chair pa, no? May ilaw pa no? So, okay. Ikaw, Earl. Si Earl naman. Basta ang How was your linggo mo, Earl. week? Kamusta di pa ba dyan sa tapos? AU? Wala, okay lang. Same old. Same old. Wala, ganun. Work, tapos gym. Ganun lang. Kain, tulog. Laro. Nag-try ako ng bagong workout split ngayon. Mhm. Kasi may tinatawag kasi sila na winter arc. Winter arc start siya ng bare months yata or tama, bare months. Ayun yung period na kung saan nagla-lock in yung isang tao. Mm. Yun. Nagla-lock in yun. Parang ang tawag doon yung basta yun, yung Parang tunnel vision ka lang, tama? Yun lang yung tunnel goal mo, vision focus. yan. Kung ano yung goal mo for the next 3 to 4 months, kailangan ma-achieve mo yun. So, ayun, kaya nga may No Not November din eh. Pero pagsapit ng bare months, may sinasabi sila na winter arc. So, yan, I started my winter arc na. And nagbago ako ng workout split. Ganun pa din, 4 times a day. Pero iba na yung split ko. Ayun, Winter I'm arc happy. pa rin tawag kahit sa Australia. Kahit. Winter. May winter naman. Kaso, Sa dito June pa ang winter nila. Di ba? Dito sa lugar namin walang snow. Pero malamig. Kaso ngayon pa, spring na. Spring dyan eh. Tas ang Pasko, summer na. Oo, summer. Sobrang init. Baliktad. Baliktad dito. Saan tayo natapos last episode? Last episode, pinag-usapan natin yung history nating tatlo somehow and kung yung reason kung ba't tayo nag-podcast. So, let's have a continuation on that leading up to yung talagang naging trauma bonding natin. Like, paano tayo nabuo talaga. Diba? Trauma bond ano ba yung talaga. trauma bond natin? So, it's because of a contest, diba? It's called Battle of the Brains. So, since diba, high school nga tayo, diba? Merong contest, Bob, Battle of the Brains, and nakalimutan ko na paano ba yung nabuo? Like, may audition ba yun? Or in-appoint lang tayo? In-appoint tayo eh. Oo, voluntold yata tayo nun eh. What's the term? Voluntold. 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 Today I learned. Yeah, wala nga din ako voluntold. maalala na parang meron bang parang exam na ginawa, pangkalahatan, or parang audition, ano tawag, audition or something, exam. Parang naalala ko nga lang na, hindi ko na maalala si Ma'am Irish ba yun? Hi Ma'am Irish, shout out. Shout out. Ayun, si Ma'am Irish, parang, may exam, may contest. So, ikaw sa English, ikaw sa math, ganyan. So, ayun, diba? Parang in-assigned or appointed nga tayong tatlo nun. So, it's an academic contest, di ba? Tapos, puro private schools private. Sa lang yung kalaban. Valenzuela. Within Valenzuela lang, diba? Hindi naman yung buong Pinas, diba? Or buong Luzon. Grabe Ano tawag sa org na yun? Balprisa. Balapsa. Balapsa? Balapsa. Yung Balprisa sa sports pala yun, Sa no? sports. For sports. Balapsa is for academics. Okay. So, I yun. think isa yun sa highlight din ng high school talaga natin. Kasi nga, since first year tayo, diba? Never naman napalitan. As in, tayo talagang tatlo. Kaya nga yung trauma band natin. Yun yung trauma band natin. So yung after class, magpapareviewin tayo, ganyan. May mga tanong, review, di ba? Anong pinaka-memorable experience nyo ng battle natin? Ako una. Go. Hindi ko alam kung anong year, nakalimutan ko anong year, pero feel ko first year yun. It's third year. The year that we got our first yes. Merong isang question na I forgot, it's science ata. Tama.
Tapos, tayo lang yung naka, ah, tama Nakasagot. kasi nakasagot. Oo. Kasi 'di ba out of 30 participants, i-raise Oo. Mm. placards ba yun? Oo. Yung flashboards. So, nilaban ni Colin yung sagot natin, di ba? Mm. Pero hindi ko na maalala Pinunta, yan, to be honest. Pinapunta natin siya dun sa harap. Nung una ayaw niya pa eh. Oo. Kasi, pero alam ko kasi alam ko rin na confident siya dun sa sagot niya. So, yan. Tinulak natin siya papunta dun sa harap. Tapos nilaban niya yung sagot. Tapos yun, ang ending, tama yung sagot. Tayo lang yung may tamang May sagot. points. Diba? Sa totoo lang. Wait lang, sorry, hindi ko maalala. Anong sinagot ko nun natin? Hindi ko maalala. Ay, hindi ko rin maalala eh. Pati hindi ko na maalala. Pero may Wait lang. ganyang moment nga. Yung inaalala ko na, parang naalala ko, pumunta nga ako sa harap. Pero hindi ko na maalala yung sinabi ko. Or paano ko Pero in-approach yun. it's under science yun. eh. Oo, Kaya nga ako yun. tinulak Sure ninyo yun. eh. Oo. Ang ano pa doon, puro science yung tanong. Naalala ko, may isa lang na English na tanong, mali pa po. Yung past tense ng broadcast. Siyempre, ako yung inano nyo. Sagot natin, broadcast. Kaya talaga ako. Broadcast lang pala. Sorry. Kung sikat na yung Pinoy past tense na Facebook page, nandun ka na. No? Andun ka na. Oo, gago. Okay. Yung hiya talaga. Okay. Anong favorite, So, yun. memory? Ayun, yun nga yung akin. Yung isa na nga lang yung English na tanong. Oo, mali okay. ka. Press nga tayo halos eh. Ako yun na rin eh. Yung nag-first place tayo nun. Tapos ang pinaka naalala ko, nung nag-a-announce na ng mga winners. Tapos nung tayo yung first, si Ma'am Perez tuwang-tuwa. Kasi kita mo yung mukha niya talaga. Diba? Yun yung naalala ko. Oo. Talagang big deal siya nung year or yung time na yun. Kasi nga, coming from a small school, tapos biruin mo, ilang school yon, private schools within Valenzuela. Coming from one small school, sila yung nag-top, nag-champion, ganyan. So, tapos, tayo ba yung first? Hindi, batch nila Kuya Davic yung First year na tayo, rin eh. nag-first sila. So parang talagang achievement siya. So nung time na yun, parang wow, ang galing. Talagang achievement. Parang lagay mo sa resume mo. Yung first place. Ganyan. So talagang. Naalala niyo pa ba yung mga natin? Mga placement natin? Naalala niyo pa? Yung first year tayo. Fourth ba tayo? No? First year, we're fourth place. Okay. No. Third place. Third tayo nun. Second year yung fourth Second place. year, fourth place. Third year, first place. And then fourth year, ilan tayo? Six ba? Bumaba eh. Basta ganun. Bumaba. Di, parang fourth lang din yata. Hindi ko na sure. Hindi ko na maalala eh. Pero yun. Sa'yo nun. Ang saya. Tapos ang saya ng feeling pag nag-review tayo and all. Yun yung pinaka nagustuhan ko din. Siguro yun yung pinaka memorable na sa akin. Hindi yung mismong contest na eh. Nung nag-review tayo, di ba? Kung paano tayo ni-review o after class, hatakin tayo. Sige, reviewin mo to. Tatanungin tayo ng mga questions. Then, may part doon na current events. Yung current events. Tuwing umaga. Di ba meron pa tuwing umaga tatanungin? Oo. Dapat mulat tayo sa mga kaganapan noon. Naalala ko noon, yun yung time na namatay nag-abdicate si Pope Benedict. So, si Pope Francis na yung bagong Pope noon. So, kinabisado natin yung pangalan niya kasi baka lumabas sa Battle of the Brains. Ayun, gano'n. Hindi naman lumabas, di ba? Hindi wala din. Parang 75% ng nire-review natin, hindi naman lumalabas. Oo. Pero yun nga yung memorable, yung pag-review. Tsaka, may sasabihin ako na wala sa ko. Pero yun, sige, mamaya na lang pag naalala ko. Sige. Ayaw mo yan. Ito. Yung, parang nung time na yun, hindi ko nararamdaman yung pressure. Kayo ba? Na-pressure ba kayo nung nagre-review tayo or lumalaban? Hindi, di ba? Ang weird, no? Bakit? Hindi talaga. Parang asaya nung pag nag-review tayo, parang nagkukwentuhan lang tayo, di ba? Parang laro lang siya. Oo, parang laro lang siya. Sana ang nakaka-pressure lang dun kasi nasimulan natin siya on a high note agad, di ba? Second place tayo So, first year. Yun ang pinaka nakaka-pressure na year is yung second year.
Mm. Kasi, di ba? Mm. Aside sa si Sir Orly yung pinaka main trainer natin, Advisor. Advisor pa natin. yung pressure na nag-third tayo ng first year, kailangan malagpasan natin yun. Oo. Ang ending, ang Fourth place. ending, naging fourth place. So, Nagtapos yun. sa atin si Orly. Oo. Laki ng Oo, expectation. nagtampo yun. Oo, disappointed Oo. siguro siya. Sorry. Oo. Wala eh, yun lang Shout po yung kinaya. Oo nga. Yun na po talaga. Ito na yun. Oo. So, yun, reminiscing our Battle of the Rings. So, yun talaga yung trauma bond natin. Yung nagre-review tayo. May mga kalokohan din. Minsan nga tawanan lang tayo or kwentuhan lang pag-review. Diba? So, Okay. Sige. Okay. So, yun. That's our Battle of the Rings memories. Anyway, guys. Wait. Okay. I'll go. Sorry. Ano yung subject na included dun sa contest? battle. Math, Ayun, science, math, English. science, English, English. current events. Current events. May Speaking history of ba? current events, anong pag-usapan? Ayan. Oy, ang ganda. Ang ganda. Yan. Napapanahon. Yun na nga. Napilit ang puta. Anyways, ayan. Yun na nga Setup na eh. setup Papasok eh, na no? nga eh. Ah, Ayan. So, ang ganda ng mga backgrounds natin, no? ito nga eh. Nakisilong na muna ako sa ilalim ng LRT. Nabutan ng Parang ulan. hinahanap baka yung ano. Speaking of current events daw, so, ay, medyo natutuwa ako sa'yo, Earl, kasi even though you're abroad, yun, aware ka sa mga nangyayari dito sa mga mabababang taong tulad namin Fuck you. na nakaka-experience. So, yun na nga. Let's talk about yun. Ito ko, nasaan ako ngayon, no? Ito muna. Or yung ibang minor events happening all around the world. Kahit ano. Sige, Sige. go. Go. Yun, Charlie Kirk, binaril. Oh. Grabe. Go. Nakita niyo ba yung video ganyan, noon? ano? Oo. Nakita niyo? Oo. Oh, di ba? Grabe. Mm-mm. Sa pool sa artery. Major artery command din yun. At saka sa public open space pa nangyari. Sa mga listeners namin na hindi nakakilala kay Charlie Kirk, siya yung kumanta ng See You Again. Yes, sir. Go, Charlie po. Joke lang. Sino si Charlie Kirk, Karen? Isa siyang vlogger, sikat na personalidad sa US. Isa siyang right-wing na personalidad at Trump supporter. Very vocal siya nung tumatakbo si Trump. So, yung mga views niya is as pabor sa right. So, alam niya, yung mga right-wing ideals. Ganun. So, he's an activist. Activist yung term, sorry. Ano ba ito? Ano ba sa Vlogger sabi ko. And he's known for, di ba, sa mga public debates. Tsaka yung podcast din niya. Mostly, The Charlie Kirk Show. So, yun. He was shot during his open debate at Utah. Diba? Sa Ohio. School, diba? Ohio. School yun? School yan. Yeah. School. University. Utah? Ohio ba yung Utah? Nako, di tayo. Hindi ko alam, guys. Basta yun sa university. Hindi ko alam. Ang naalala ko, yung alleged shooter niya, galing sa katapat na parang mall. Ang pangalan ng mall yata is Lisi Center. Yeah. As in talagang as in trained na sniper talaga. Kasi point blank yung di ba? Sa carotid artery. Sabi, sabi bata daw, 22 years old, student din daw. Sniper? He's 21. 21. Oh. Yeah. Oo. Based sa TikTok. Yeah. Nahuli na siya. Sinuko siya ng father niya. Kasi nag-confess siya sa father niya. His dad was a sheriff sa isang small town sa Ohio din. So yun, based sa TikTok University. Graduate ka dyan. Yes, everyday tayo sa TikTok eh. Nag-confess siya sa dad niya about sa murder, sa crime na ginawa niya. Then, yung dad niya, syempre, sheriff. Siguro mabait din naman. Christian, family sila. Yeah. Tapos, I think they're Republicans as well. Republican sila. Tapos yun, nag-confess siya, and then sinuko siya ng dad niya sa authorities. Tapos, ayun, based on investigation, siya daw yung killer. Tapos may nakita na mga engraved notes dun sa rifle casing.
Tapos, puro Gen Z terms, guys. Parang Discord terms eh. Mm. If you see, yung last bullet yata nakalagay, if you see this, you're gay. Tas LMAO. LMAO ba yun? Laughing my LMAO. ass off. Oh, okay. Mm, Oo. Sa puro gay terms yung, sorry. puro, puro Puro Gen Gen Z Z. terms. Oo, puro Okay. Gen Z terms. mm. Pero nalaman ba yung ayun, motive sa hindi, pagpatay? hindi ko lang sure. Okay. Pero ang dami rin nagsasabi na parang hindi naman daw yun yung killer. Mm. Hindi ko lang, hindi natin alam. Kasi, although malaking usapin yan. So yun, rest in peace kay Charlie Kirk. Kasi, ano eh, tao pa rin yan, guys. Masama pumatay. Ako, napanood ko lang yun nga, yung assassination sa kanya. Tapos, siya pala yung, matagal ko na rin nakikita yung mga clips nga lang sa IG, sa Reels, ganyan, na yung may debate nga sa mga QIA plus community. So, siya pala yun. So, hindi ko na-realize na siya pala yun. Tapos, yun, na-curious lang talaga ako yung sa video ng ano nga niya. And then, hindi talaga rin kasi ako nanonood ng mga interviews niya, podcast, as in clips lang ng mga videos nga na kumalat. And I think, for me, pwede naman kayong kung hindi ka agree sa tao, di ba? Bakit aabot pa na di ba? Na, okay, gets ko, valid yung hatred, but yung pag-kill sa kanya is hindi. Kasi, yun nga, sabi niyo, tao yan eh, may naiwan niyang family, may anak pa nga, di ba? And, ang ano lang, kasi tinatied siya sa Christian faith. When in fact, parang political figure, something talaga siya eh. Na ano lang kasi, nagko-quote siya ng mga Bible verse. Which gives way sa mga, sorry kung may matatamaan dito, di ba may mga Christian ano na parang medyo ano sila ano ba ang term? Extremist ba? Or parang privilege, parang porket Christian kami, so mabait kami, ganito, ganyan. Okay. May tawag dyan eh. Hindi ko nilalahat Naisip tawag akong term, pero ayoko magsabihin. Sabihin na. Kulto? Hindi na. Ayun, may mga iba naman talaga na cult lang, pero or cult-ish. Ay, pero there's a better term. Ano? There's a better term for it. Reliyosong Mismo. Bilip na lang natin. Oo. Ang ayoko lang din, maraming mga Pinoy na nakikisaw-saw na parang feeling nila, alam nila yung nangyari na parang, yan, Rip Charlie Kirk, ganito, ganyan. Although, ito kasi yung problem sa atin, very divided tayo ngayon eh. Dito sa Philippines. So, yun. May ayoko lang sa mga ibang clout chaser na gumagawa pa ng content about nga dun sa nangyari. Nakakala mo naman, alam talaga nila yung kung ano meron dun sa tao na yun. Diba? Dapat nagre-research tayo ng maigi. Like, kung manood ka ng mga interviews niya, para, diba? Ako, hindi sa pinagtatanggol ko siya or what. Ano lang din, may mga bagay lang din ako na hindi ako approve or agree sa mga views niya. But, I respect him pa rin naman as a person. So, hindi valid yung pumatay ka ng tao kahit gaano pa katindi yung galit. So, yun yung tinatry kong medyo na-fascinate ako sa ganong psychology na yung sobrang galit na umaabot sa extreme, di ba? Tsaka, grabe sa Amerika, no? Ang dali lang sa kanilang pumatay. Ang dali lang mag-own ng baril. Real talk! Yeah. Actually, medyo kabalintunaan nga. Alam ko Lalim naman nun. Anong kabalintunaan? Ironic. Kabalintunaan. Ironic. Ayan. Irony. That's a word for the day. Kabalintunaan. 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 Yeah. Okay. How ironic. Kasi alam ko supporter siya ng gun ownership. Yet, tignan nyo nangyari. Oo. Diba? So, ayun. Kasama sa
10 utos guys ang wag pumatay. Kasama rin sa 10 utos ang wag magnakaw. Sama ba? Wow. Kasama ba? Tama. Tama. Oo, Kasama pang ba? ilan naman. yun? Pang ilan yun, Tod? Basta, I-search kasama yun. natin. Ang ganda Sige, ng mga entra mo, Tol. Tangin mga nasa gobyerno kayo. Mga magnanakaw. Joke lang. Yan. So yun, pag-usapan natin ngayon, katulad ng sinabi namin last episode, gagatasan natin ngayon ang number 1 issue sa Pilipinas Yes. ngayon guys, which is the ghost flood control projects. Projects. Ayun nga, yung background Yes. ko. Pinamumunuan ng fucking DPWH Mhm. at Mm. ng ibang sangay ng gobyerno. Yun. Brief summary. Sino mag-summary? Kalin. Ako? Eh? Sige. Mm. Yung summarization ng flood control na issue sa Pilipinas, di ba? So, Yes. sa madaling salita, corruption lang yun. Ang dami kasing maanumalyang projects na nangyari, mga ghost projects sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Ayan. Lalo ng Bulacan. Bulacan yung may pinakamaraming flood control projects daw na nangyari. Mhm. At allegedly, naalala ko yung pinuntahan ni Marcos yung isang lugar sa Baliwag, Bulacan. Na allegedly may project daw doon, tapos ng project, pero nung pinuntahan nila, wala. Kasi wala kahit hollow blocks or kahit equipment, wala. Diba? So, milyon ata or milyon ang pondong nilaan doon sa project na yun, pero wala nangyari, walang bunga, diba? And bukod pa doon, may ibang projects naman na may nangyayari, may ginagawa, pero ang naging modus yung sheet pile na ginagamit. Imbes na 9 meters yata yun o 6 meters yung nilulubog nila. Parang 3 meters lang. So, syempre, mas less yung material mo, mas mura. Pero ang binayaran ng government is for 9 meters. Ganun. So, yun. Grabe So, talaga, no? nangyari, substandard yung project. Therefore, yung hindi talaga nakokontrol yung baha. Kung wala talagang flood control project na ginawa, babaha pa rin. So, talo, di ba? Ako talaga sobrang deep ng issue na to sa akin kasi ako mismo nakakaranas ng baha dyan. Yung tangke na yan, sinusumpa ko talaga yung lugar na yun. Na lang, pero okay lang, bala ka mag-edit. Yun talaga. Alam niyo yan, tangina. Taon-taon talaga binaba. Pero mas worse na ngayon kasi ang bilis na ng tubig. Tapos konting ulan lang, may tubig na agad sa labas namin. Dati naman, kahit medyo malakas yung ulan, hindi naman siya bumabaha. As in, kaya si mama ko, natutrauma na siya kasi nga kahit konting ulan lang, nagkakatubig na sa labas ng bahay namin. Tapos ang bilis ng ragasa talaga. Parang galing siya sa taas, tapos mababa nga, di ba? Sa low-lying, nga kami. So, yung tubig talaga, rumaragasa from the top, tapos bababa sa amin. So, sobrang, talaga, traumatic kasi nga, konting ulan na lang. Alam mo yun, nasira yung mga gamit namin. Parang, nakakawalang gana na tumira dun sa lugar na yun. And tapos malalaman mo pa na may mga government projects pala na ganyan. Hindi lang to basta misuse of ang tawag dito, yung funds. Talagang corruption talaga. Talagang may corruption. And harap-harap ka ng ginagago. Harap-harap ka ng niloloko eh. Di ba? Tapos ang pa niyan, ano yung ginagawa? Investigation, walang kamatayang investigation sa Senate. Tapos, sino mananagot? Wala. Diba? Hindi na siya, dapat, no hope na talaga. I used to say na may hope pa, may konti, pero parang wala na eh. Kahit ako, napapaisip ako na, ang hirap mahalin ng Pilipinas. And, itong putang inang corruption, saan ba natin na mana yung sa mga Kastila, di ba? Parang may nabasa ako dati na yung mga masasamang ng Kastila yung na-adapt natin. So, parang sa lahat naman ng mga mabubuting o yung mga parang yung sumakop sa atin, bakit yung culture pa na gano'n o yung ganung tradition or ugali pa, yung corruption, di ba? Ba't hindi siya, at saka
feeling ko, theory ko lang naman, hindi basta rin yung mga nasa taas lang eh. Meron din siguro kahit yung mga mabababa na nasa government, like yung sa House of Representatives, feeling ko dyan yung maraming nangyayaring corruption. Ako ang napanood ko lang na yung kay KMJS. So, yung dun inano ni Kay Mayor Magalong. yung mayor. Grabe, pati yung light sa daanan, ano tawag to? Yung LED, yung maliliit na bilog. Ano tawag to? Cat's eye ba? LED, Cat's basta hindi ko alam eh. Basta yung ilaw. K-pop group ayun. Basta yun. Yung ilaw na yun, grabe, yung magkano lang siya, parang 1.5 ba? Basta less than 2,000, pero ang kinote or parang in-approve ng DPWH nasa 2.5 or 3K something. Kaya, grabe, libo-libo yun. Diba, isipin mo, saan galing yun? Taxpayers money. Kaya nga, diba, monthly, kakaltasan ka, tapos dyan lang, ilan naman. Alam nyo eh, Teka, kasi hindi na tayo mag-deep dive dun sa kung saan siya nagsimula. Kung ano yung mga pinag-uusapan nila sa Senate hearing, sa Blue Ribbon Committee, sa Congress, sa Kamara. Kasi napapanood naman na din ng mga tao yan. Aware din naman yung mga listeners natin dyan. Doon tayo dun sa pinaka main issue, which is yung corruption nga. So, ayun. Ngayon, nauungkat pa lang is yung sa DPWH. Guys, maniwala kayo sa hindi. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno Meron. laganap yung corruption na yan. Oo. Oo naman. Name it. Lalo dyan sa customs. Ano pa? DSWD. Halos lahat yan. Hindi siya halos lahat eh. Lahat yan may corruption. Malaki o maliit na panloloko, guys. Corruption pa rin yung tawag dun. So, yun. Lalo dyan. Talaga, yan Diba? talaga. Oo. So, ang sa Pinas kasi, yung nangyayari, may issue na lilitaw. Magkakaroon ng mga hearings after a month or so. Wala na. Ginawa lang nilang, parang nangyayari kasi, di ba Pinoy, mahilig tayo sa drama. Sa mga drama, ganyan sa hapon. Telenovela. Telenovela yan. Parang nagiging ganun kasi yung takbo ng lagi ng meetings, ng mga proceedings. Parang nagkakalabo-labo, tapos magkakaroon ng mga iba-ibang investigation hanggang sa mapupunta sa wala na. Diba? Tapos hanggang sa malulubog na yung issue. Bagong issue na naman After a while, bagong issue na naman. Diba? Tingnan mo, yung mga kay sabongero nga. Sige. Ay, sorry. Sige, go. Yung sabongero. Ayun, go. Si Alice, go. Wala na, di ba? Hindi natin alam kung nakakulong pa ba yan? Diba? Oo. Wala, nasa ata? Malaysia? Sabongero, tapos yung impeachment, di ba? Impeachment ni mga sabongero, nandun pa rin sa Taal, nakalubog pa rin. Yung sa PhilHealth. Ayo, yun din. Wala talaga. Parang, Nabalik ba? Hindi yata nabalik yun, wala na ulit eh. Wala na ulit balita eh. Ewan ko. Yun nga yung nakakaano dun eh. Ngayon, ang nangyayari na lang natin, ano yung next issue? Nililitaw. Di ba? Ayun na lang hintayin niya. Ano yung next issue na lilitaw after this one? Ang sa akin nga, sabi ko, siguro mid-September, tapos lipas na tong issue ng flood control kasi by September 23 yata dapat yung first hearing ni PDUTS, di ba? Sa ICC. Pero na-postpone. Pinospone nila kasi nga parang sa issue sa health issues. So, ayun, anong niyo dyan? Ano pang tingin niyo dyan sa flood control issue na yan? Wala, lang yan, paulit-ulit lang. Magpapatawag ng kung sino-sino. Ayan, di ba naglabas na yung Diskaya ng mga names. Walang tatawag, hindi naman sisipot or ano nga yung mga na yan or may lalapit na mga ibang kontrakto. Wala lang, hanggang puro investigation lang. Wala naman talagang solid na plan na anong gagawin. Sinong mananagot? Sinong magiging accountable? May dapat bang makulong? Wala.
hindi na ako umaasa. And hindi na rin ako magugulat kung, alam mo yun, may bagong isyong, mag-a-arise. And wala, makakalimutan na ulit siya. Oo. Wala Ang lang. nangyayari, nagiging, sige, Hindi, ang kaya. nangyayari, parang mangyayari dyan, turo-turoan na lang eh. Tuturo, diba, si Diskaya, tuturo nila sila ganito, ganyan. Then, ito, isa sa mga tinuro, pwedeng itangge or iba yung turo, di ba? So, ano nangyayari? Mm. And pwedeng mangyari din is, sa mga netizen din, pwedeng, yung tama ko, yung kay Vico, parang binabaling nila yung sisi kay Vico. Parang gano'n. Di ba? Grabe yung ano kay Vico ngayon, no? Oo. Grabe yung black propaganda kay Vico ngayon Oo. sa online, Sa no? social media, oo. Pero wait, ba't siya sinisisi? Forgive Dahil my sa kanya, ignorance. parang dahil kasi sa kanya, na-expose yung modus Diskaya. niya. Oo. Okay. So, Oo. nababasa ko is yung mga, I think, mga trolls yata yung humahatak sa kanya pababa. Kung baka propaganda nga. Oo. Yung makinaryang allegedly nangyari din kay Lenny, yun din yung ginagawa kay Vico. Parang nangyayari kasi akala nila ginagamit lang to ni Vico as a tool para sa coming Para presidential mag-advance. election. Oo. Pero alam ko hindi siya pwede tumakbo eh. Hindi pa. Kasi 38 pa lang siya by that time. Oo. 38 pa lang siya. Ang nasa constitution, di ba, 40 years old. At least 40 years old, di ba? So hindi siya pwede. Ewan ko sa mga tangan to. Yung hindi nag-iisip, mga bobo, puta. Totoo. Mga boomers. So yun. Pero ang maganda, ang good thing is nagkakaroon ng kasi Awareness. Awareness. Tapos kasi Pinoy kasi resilient eh. Puta. Totoo. Hindi na. Namumulat na rin tayo. Hindi na dapat ganun. I mean, Pero ngayon, namumulat na rin tayo na hindi lang to resilient eh. Dapat may action na tayong gawin eh. No? Oo, kasi tsaka maganda dito, ang uma-action na is mga kabataan. Di ba? Sila na yung Kaya dyan sa mga matatandang walang pinagkatandaan na ewan ko sa inyo, Matatandang hindi kayo kasi nagtanda. malapit na kayo yung mga bata. Mabubuhay pa lang yan. Nagsisimula pa lang sila sa buhay nila. Tapos kayo pa yung hadlang na hadlang, sabihin nyo na pag nag-organize ng rally, NPA. Agad. May, di ba? Diyan ba, Earl, Pero sa AU? Ano? Ano ba yung government dyan? Republican? Hindi ako. Republican? Democratic? Parliament ba dyan? Hindi ko alam eh. Hindi ako aware. Kasi hindi pa naman ako voter. Hindi. Hindi pa. Pero alam ko, Hindi part ako kayo ng Commonwealth, di ba? Commonwealth nation. Under kayo kina, Umahari na si Charles. Secretary. Okay. Pero ang napansin ko dito kasi kapag may issue sila na kunyari katulad ngayon, ang issue ngayon is yung sa working rights. Yun yung common issue dito eh ngayon. Tsaka yung housing crisis. So pag may issue na ganun, meron talagang mga nag-organize ng protest, ng rally. Tapos nagtitipon-tipon talaga sila. Tapos napapakinggan talaga sila. Tapos meron talagang certain union na nag-handle sa mga ganun. Which is yun yung kinakausap yata ng mga government officials para masolusyonan yung mga problema. Ewan ko lang kung nasa-solusyonan ba o hindi. Or what. Okay. Pero yun. Tsaka pag meron dito mga rally or protest. Maayos naman, maayos. Maliban na lang kung magkagulo talaga. Pero yun nga, speaking of that, di ba may mga in-organize ngayon na rallies and protest. I think meron nung 13, yesterday? 13 ba? Meron kahapon guys. Sa EDSA yata nagsimula. So, yun yung first. Yun yung first. Pero nung last week, Friday yata, meron na sa UP. Meron Tama na ba? Oo. At alam ko parang nung itong week din, the previous week, yun nga, nagsisimula na rin ngayon sa EDSA. Hindi lang siya kahapon lang. So, meron ibalik. Patumbay. Pero, ayun. So, anyway, tingin nyo ba magko-culminate itong mga protesta na to? I mean, bali-balita, mayroon daw. Sana.
May September Yan. 21 akong naririnig ah. Yan, Tama. September 21st may grand protest sa Luneta. Oo. Ano Ayan. ba yun? Ah, Hindi ko, may nabasa kasi ako, bang totoo, kasi parang ina kasi mga fake news, ano. Yeah. Sabi, yung September 21 daw na yan, bring him home protest. So, parang about kay Duterte na naman ba yan? hindi. Meron naman Ito ako kasi yan. ibang nakita, mga rapper daw. Ah, Ano ba yun? yung September 21 protest, parang nagsimula siya sa mga group of hip-hop artists. Ni-spearhead nila yung idea na mag-protest tayo kasi guys, if kung alam nyo, if ang hip-hop ang kalaban talaga niyan ay government. Mhm. Yun nagsimula ang hip-hop. Yep. Nag-organize sila ng protest rally sa September 21st sa Luneta. Mhm. Tapos, ayun, parang may mga syempre malawak yung reach nila, mga kabataan niya. Mm. So yun, ano na sila, parang nagplan na sila pupunta sila doon, may mask pa nga para hindi ma-red tag. Tapos, ayun. Pero ang pinaka tag dito, pinaka motive nila is yun nga yung labanan yung corruption. Mm. Yun lang. So, kung yun yung motive nila, ibig sabihin dapat walang ano doon, wala silang Gulo. nire-represent na hindi, iba pa yung gulo. Wala silang dapat nire-represent na party doon, either yellow ka, pink ka, Mhm. DDS ka, or ano ka, or maka BBM ka, ganun. Mm. Kasi isa lang naman nilalabanan nila eh. Dapat ganun, dapat talaga mangyari. Ngayon, may mga sumasapaw na ibang groups. Sinasabi nila yung protest na yun is created by this group, or DDS group, created by BBM group, ganun, created by the pink, parang ganun. So parang gumugulo yung event na mangyayari. Kaya So, pala. so, I mean, kahit nasabihin na lang walang partisanship na mangyayari, yung mga ibang partido nga, nakikisaw-saw pa, di ba? So, Hmm. ano na You make it mangyayari? about them, Oo. which is nakakalimutan na yung common goal. Oo nga eh. Yun kasing mahirap eh. Mahirap kasi sa Pinas. Ang nangyayari kasi, nangyari yan, magkakaroon ng parang protest group, ng union. Ang ending niyan, mabubuwag din kasi iba-iba yung pinapaniwalaan. Di ba? Mm-mm. Merong iba, magkakaaway yung mga DTS, magkakaaway yung mga Pinks, magkakaaway yung mga maka-BBM. Ngayon, hindi wala din mangyayari. Sila lang din mag-aaway-aaway. Diba? Para sa inyo pinaglalaban, para sa inyo protest, kung ganun lang din mangyayari. So, kung pupunta kayo dyan sa September 21st protest na yan, tangina siguraduhin nyo hindi kayo pupunta para sa politiko. Tama. Kasi ang nilalaban nyo dyan is labanan yung corruption na Yes. hindi matalo-talo. Hindi yung ipaglalaban yung certain politician na sinasamba nyo. Fucked up. Sobra. Sobrang divided ng Pinoy. Ang daming So, lahat, na, no? Sa tingin nyo ba, bida, lahat. bakit naging divided? I mean, kayo, kunin ko lang idea ninyo, bakit divided tayo sa mga ganyang partisanship, ganyan? Bakit nga ba? Kasi kahit naman, ba't sa ibang bansa, kahit iba-iba sila ng Ganun opinions din, and views? Diba? I mean, tignan mo sa US, ganun din eh. Di ba? Divided. Ay, yeah, divided yung Republican tsaka Democrats. Ang laki. Well, sige, unahan ko na. Ang take ko dito, siguro dito sa atin, para nakakalimutan nating pakinggan yung side ng isa't isa. Para kasing, parang nilamon na tayo nung ideals, nung kung ano yung pinaglalaban natin. To the point na nakalimutan nating makinig. Ano ba pinaglalaban nila? Nakalimutan na nating intindihin yung kabilang panig na hindi ko sinasabing tama sila or mali, pero malay ba natin na may point din naman. So, why not pakinggan natin and vice versa, di ba? And I think, parang ganito rin nangyayari sa US eh. Na hindi na nagkakaintindihan eh. Pag once na hindi ka na makinig sa kabilang partido or ibang tao, wala na kayong, hindi na kayo magkakasundo, di ba? So, parang ganun din nangyayari dito sa atin. Hindi na nakikinig yung mga DDS sa mga Dilawan, etc. vice versa, di ba? So, nangyayari, wala, nag-aaway na lang, nagkakagulo na lang sila. Di ba?
Ako yung take ko. Kayo. Oo, Annalyn. Tsaka grabe din tayo talagang sumuport, no? Sa whether tao man yan or event or something. Talagang parang ganun ba talaga ka-fanatic tayong mga Pinoy na ewan ko hanggang keyboard warrior, ano na lang ba talaga tayo, di ba? Parang, well, at some point, agree ako sa'yo, Kalen, na, ayun nga, maybe some of us forgets to listen na nga rin to one another. Kasi, kagaya ng sabi ko kanina, parang lahat na lang may pinaglalaban, lahat may hinuhugutan, lahat bida-bida, lahat epal, lahat na lang feeling sila yung tama. And then, kapag pinasok na yung, I'm not attacking mga Christian people, pero ang akin lang pag sa isang argument, pag may pinasok na Bible quotes or something, wala na, parang sa iba, ay, ano na yan, masyado din tayong religious, di ba? Really, religious something. Masyado tayong reliyosong bansa sa society. Na parang minsan instead of attack mo siya by logic, pag pinasukan na ng Bible verse, wala na, nawawala na yung hindi, panalo na siya kasi Christian siya mabait siya Parang gano'n na agad yung perception. Ang ayoko lang gano'n, yung dinadamay pa yung faith sa isang argument or something na parang, ba't mo idadamay si God, diba? Hindi dapat, parang ihiwalay mo yun between logic and then yung current events na nangyayari. Kasi nga, ito na yun na harap-harapan ka ng ginagago. Parang, ano ka pa din? Parang, for example, yung mga supporter ni ganito, diba, alam naman nilang, red flag na siya may mga evidence na, for example, si Kibuloy, may mga evidence na talagang, may ginawa siyang mga sexual assaults. Tapos, ang kapal ng mukhang tumakbo pa sa Senate. And yung mga supporters niya, pero hindi mo rin kasi masisi palakarin kasi karamihan din yung mga sumusuport sa ganun, yung mga hindi nakapag-aral, diba sila yung mga nasa remote area. So, doon na rin siguro natin ipapasok yung crisis na rin sa education na hindi kasi sila nare-reach. Di ba meron pa nga mga tribo pa dito sa Pinas na parang sa kay MJS ko napanood yun yung hindi sila aware sa ano yun? Yung yung anak hindi niya sila socially aware. Yung anak niya ipapangasawa niya sa matandang lalaki. Ano tawag doon? Basta yung parang arranged marriage. May mga okay. May mga ganun pa palang nag-i-exist. Hopefully ngayon wala na, pero hindi mo makakaila na sa hirap na ng buhay, ang daming hindi nakapag-aral, may iba na wala pa rin enough resources sa internet or diba sa free education and all. Kaya siguro ganun. Hindi talaga din pantay-pantay. Unlike sa atin na nandito sa Manila, di ba? May mga access tayo, alam natin talaga yung nangyari. Pero yung mga nasa probinsya, parang hindi naman wala silang pake, but alam mo yun, they're just living their life there. Oo. Ganun. Hindi ko alam kung nasagot ko yung medyo napalis tayo ng konti, pero layo. Oo. Okay parang, lang, that's your take. Parang natural naman kasi sa tao talaga na kapag naniwala yung isang tao sa isang ideology, yun na yung may nahihirapan na siyang tumanggap pa ng iba pang ideas, di ba? Ganun. Ano ba, feel nyo ganun? Parang, kasi once na may isang idea na pumasok sa isip mo, tapos mapapasaya, oo nga, no? Tapos parang, doon na masasanay yung utak mo. Parang may hirapan ka na natanggapin yung iba pang ideas na binabato sa'yo ng ibang tao. Diba? And kung minsan, sa sobrang paniniwala mo doon, parang nagiging devoid of logic ka na Diba kahit batuhan ka ng logical reason, parang, hindi, dito align sa paniniwala ko Dito totoo. Diba? Yung human nature, no? Oo. Yung mindset kasi nila. Ever since, ito na yung nakasanayan ko Ito na yung tinuro sa akin, pinasa sa akin ng parents ko and all. So, ito na yun. Ba't pa magbabago? Pero human nature din ng tao na mag-isip, mag-reflect. And mag-grow. Gamitin.
So, Gamitin yung utak nyo. at Mm. Pag makipag-usap. di nyo ginagamit, benta nyo na. Oo. I mean, At Hindi ako kasi, kaya nga, sige. Ah. Hmm? kasi yun, parang nagiging sarado na kasi yung ibang tao na nagiging sarado na yung utak nila. Mm. Ayun, parang, ewan ko if dahil ba sa nahihiya sila na tanggapin na mali sila or nahihiya mm. sila na sa sasabihin na ibang tao na, o di ba, mali yung pinapaniwalaan mo, ganyan, ganyan. Kasi iba rin kasi, gago rin kasi ibang ano eh, ibang tao na, for example, may kunyari, may isang tao na DDS siya. Mm. Tapos, at at some point, na-realize niya na, yun, may mali nga sa ginagawa ng group na yun. So, nagde-decide siya na mag-reflect, mapapaisip siya, papanig na siya dun sa ibang grupo. So, bago siya lumipat dun sa ibang grupo na yun, yung mga nandun sa grupo na yun, sabihin, oh, di ba, Shame. mali, mali, mali. Oh, si Shane, parang Shame. gano'n. Mm. Same, oh. Eh, hindi nyo mali eh. Kaya nga, hindi nyo sinasabi parang napakinggan ko si, Mm. kung kilala nyo si Prof. Richard Herdarian, parang ano siya, political Mm. analyst. Sabi niya, Mm. ayun yung one reason kung bakit natalo si Lenny nung election. Kasi Mm. mas marami pa yung nang shame Same. Yeah. sa nangihikayat talaga. Mm. Di Mm. ba? Mm. Parang ganun. Mm. So yun, kapag yung isang individual parang napapaisip or nagre-reflect sa ideas niya, dapat tulungan nyo pa rin, hindi yung Yeah, tama, totoo. Hindi siya i-shame Oo. na, mm, o di ba dati ganito ka, o ngayon Oo. pahiya ka, ganyan. Yun yung Mm. ako yun yung tingin kong ano nga, yung tama ka, yun yung naging pinaka-issue. And doon para papasok yung sabi ko kanina na dapat pakinggan pa rin natin yung kabilang side na intindihin natin mm, bakit ba ganito ang paniniwala niya, bakit ganyan. And same din doon sa tao na yun na intindihin niya na, ay, mali pala itong paniniwala ko and parang ganun. And basta alam mo yun, parang magkaroon ng mutual understanding na Yes. wag niyang ipahiyang, wag kang Oo. mamahiya. And yung taong mapapahiya is sana intindihin niya na, okay, mali nga yung pananaw ko dati. So, kailangan ko mag-grow, kailangan ko magbago for that. And ito pala yung pinagalaban nila. Kumbaga ganun. And para naman dun sa mga namamahiya, I mean, sana maintindihan nila na, kasi ganito yung parang naging background niya or parang Upbringing niya. upbringing or parang mm, yung takbo ng utak niya that time. Mm. Tsaka, ultimately, bigyan din ng chance talaga. Mm-mm. Bigyan din ng chance na mag-grow. Pwede naman mag-grow and magbago yung tao. Meron akong mababaw na example. Di ba nung high school, grabe yung pang-shame sa mga K-pop fans. Di ba? O, tapos ngayon, marami na akong kilala na K-pop fan na ngayon, di ba? Na parang, di ba? Grabe kayo makaano sa amin nung high school. Ayan, kayong dalawa. Charot. Di ba? Grabe maka-bash or maka-hate na K-pop nila, pangit-pangit, ganyan. Hindi mo maintindihan yung kinakanta or what. Pero ngayon, di ba nagkaroon talaga ng era na halos lahat, at least sa akin, sa kakilala ko, halos lahat nanonood ng K-drama, na-convert into K-pop fans, ganyan. So, let's accept the fact na nag-grow din naman yung tao. Pwede naman magbago yung tao. Pwede siyang magbago ng paniniwala niya. And bigyan natin siya ng chance, di ba? Huwag nating pahiyain or kung kunwari may DDS man dito na naging yeah, let's welcome him or huwag natin siya ipahiya. Although siguro magiging part ng, di ba, Pinoy humor na aasarin siya at first. But eventually, di ba, ma-realize din naman ng tao yun, ay, mali pala yung thinking ko before. Sobrang baluktot pala ng paniniwala ko. Magigising din naman yan. Sa tingin nyo, madadaan pa ba sa maayos na usapan yan tsaka sa mga hearings? Or tama, sa maayos na usapan, sa mga hearings, sa mga legal procedures, so talagang kailangan na itulad sa Nepal? Indonesia at Nepal. Indonesia, Nepal. No? Kasi hindi niya isa sa kinakatakutan nila sa 21 eh. Baka Oo. magkaroon ng dahas eh. Parang Ano? yung mga yung association nga ng mga naninirahan sa Provident Village. Parang Provident ba yun? Yung lugar na mayayaman, di ba?
Alin Yan, ba? parang naglabas Yung- sila ng statement. Mm. Basta may isang subdivision na kung nasa nakatira yung mga politician, mga ganun, Mm. mga mayayaman na naglabas sila ng statement, naghihingi sila ng help sa PNP na baka Mm. magkaroon bigyan sila ng security Protection. for the, Mm. oo, kasi baka mamaya lusubin sila, ganun. Ako, personally, ayoko sana umabot sa ganun, ka-extreme na susunugin yung mga buildings, masisira yung mga buildings, yung as in magkagulo. Kasi tayong mga ordinaryong Pilipino, maaapektuhan din nun. Paano yung jobs natin? Di ba, for sure magkakaroon ng martial law or something. Civil Kung war. abot talaga sa extreme. Oh, yan, civil war. So, ayoko naman umabot sa gano'n. Tapos, syempre, babagsak yung peso. Bagsak na nga. Babagsak pa lalo. So, yung economic factor din, yung iniisip ko. Hindi naman ako makasarili or what na, pero yung worldwide, or basta yung wide effect din niya naman. Kung peaceful rally, G ako dyan. Actually, nag-ano nga ako kung meron, sasama ako. Basta Sabado-Linggo. Kasi syempre, Monday to Friday, work tayo. Basta Sabado-Linggo, sama tayo dyan. Kung meron. And kung meron sana dito sa Valenzuela, malapit lang, no? Kasi lalayo eh. Pero, yan. Buti sana kung libre yung ano. Linggo ang 21 ah. Ayun ako, 21, may schedule na ako niyan. Pag meron na lang na iba ulit, sasama talaga ako, promise. I-ano nyo ako. I'm down Correct me, for it. correct me if I'm wrong. Sa September 21 ba yung anniversary ng martial law? Yeah, yun din. Yes. Akala ko nga dahil dun eh. Sakto pala, no? Diba? Oo. Alam niyo na. Diba? Ayun, no? Pero Dahil sana feel ko, wag naman. kapag nagkaroon ng, ng gulo, automatic martial yan. Oo. Dadahilan na ganun. Nakakatakot. Sana wag naman. BBM. Alam mo, nakaiingit niya ako sa'yo, Earl, kasi nandiyan ka. Alam mo, maganda dyan. Maayos. May pamilya pa rin ako dyan. First world. Ay, Diba? oo nga pala. Ayun lang. Oh. Dali mo na rin sila dyan. Oo. Kami din. Pwede Dali lang mo na eh. kami dyan. Pwede ba? Mag-impake na Ay, kayo. legal ba yung same-sex dyan? Magpakasal kayo ni Kalin. Tapos, kunwari, Hindi ko alam. yun na- Naman. Sabi na Jason. Joke lang. Kunwari, For the ano. ganun na For the lang visa. gawin natin. Biblip pa Kunwari natin kayo. yan. Ano, baka mabash Sigaw na. tayo, gago. Biblip ko yun, baka mabash ako. Siran-sira na nga ako. Oo. Sabi Kunwari, yun, Public pa yan. kunwari. Oo, yun. Magpakasal kayong dalawa, tapos, kunwari, ano nyo na lang ako, parang close pinsan. Pwede naman ata yun, tapos petition nyo. Hindi, Diri ka pa rin. Parang hindi gagana. Tapos, pag may, sa US pala yung gano'n. Tapos, di ba, ini-inspect talaga yun kung talagang magjowa kayo. Papakita na lang na. Okay, sige na. Sorry. Making things awkward. Okay. Dati ba nung high school or nung elementary kayo? Siyempre may mga nangyayari naman ng mga gantong corruption, yan. Dati 'di ba nung kay Gloria, sa Elo Garci, tas nung high school yung PDAF scam, yung pork barrel. Pero yun, na-envision nyo ba nung after how many years, after 5 years, 10 years, mangyayari ulit yung mga ganito, or lalala pa ba? Ako, in some way, naiisip ko na mangyayari ulit, at least. Mangyayari ulit. Well, kasi siguro medyo biased ako kasi sa narinig ko sa mga usapan ng mga nakakatanda dito, sa mga kamag-anak ko, lagi yan na pag-usapan ng mga politika, ganyan. Lagi nila sinasabi, ganyan din naman, maulit din naman, lagi naman ganyan. Ganyan lagi mga sinasabi nila. So, parang sa akin, ang na-imprint sa akin, okay, so parang recurring cycle siya, parang at least mangyayari ulit the future. Ako din, same. Nagka-vision ako na mangyayari talaga siya. It will never end. Pero mas worst nga lang
ngayon kasi ngayon may ano na may full awareness na as an adult. Unlike di ba nung high school tayo, syempre we're busy with our own lives, parang mas focus pa tayo sa pag-aaral or ibang bagay. Ngayon talagang nafe-feel mo kasi ikaw mismo nasa working force ka eh. Sa payslip mo makikita mo laki ng kaltas, tapos yung kalsada diyan bako-bako. Ayun. Ayun. Speaking of that, Wow. meron tayong episode suggestion for next episode, sa episode 3, which is Topic suggestion. topic suggestion, which is kung yung mga na-envision ba natin sa buhay natin before, di ba, uso dati, ano yan yung mga uso dati na Laging tinatanong, where do you see yourself X years from 10 now? years from now. Oo. where do you see yourself 5 or 10 years from now? Yun yung episode suggestion ng isa nating follower, listener, a friend. Yan. Where do we see, yung mga na-envision ba natin before na where do we see ourselves 5 or 10 years from now is nagkatotoo ba or may nabago ba? May, ayun, kung ano yung nangyari after how many years? After high school, ngayon, ano nangyari? So yun, ayun yung pag-uusapan natin next episode. Para naman may imasmasan tayo ng konti. Kasi medyo depressing yung ano ngayon eh. Medyo depressing yung episode. Oo. Yes, Nakakapagod naman kasi talaga yan. Pero sana pakinggan nyo pa rin, guys. yes. Very deep and reflective ang ating next topic for our episode 3. So, sana marami pa rin tune in. And, alam mo yun, ito naman podcast natin, kahit kailan mo siya pwedeng pakinggan. Naliligo ka, kumakain, commute, nagbabasa or what. Pwede. Tumatae. Pwede. Pwede rin. And I think most especially ang daming nakamiss kay charot. Hindi, ang daming nakamiss sa inyong dalawa. I think sa inyong dalawa talaga maraming nakamiss kaya ang daming nakikinig. Kala mo talaga. Feeling ko na-miss kayo ng mga tao. So, kayo talaga yung tinututukan dito. Kayo yung inaabangan. Parang nakakaantig naman ang damdamin yan. Wow. Parang kamis-miss ba kami? Dapat naman akong gumawa ng OnlyFans. Magkakitaan mo na yan. So yun, lahat pag-uusapan natin dito. Medyo depressing episode niya. Pero yun, sana may mapulot kayong aral and sa mga kailangan mag-reflect, sana mag-reflect kayo. Although lahat naman tayo kailangan mag-reflect yun. May natutunan ba? Oo. Kayo, anong ano nyo? Anong parang natutunan nyo? Kalen. Ano ba natutunan ko? Yung word of the day. Na ako nagsabi. Ano yun? Kabalintunaan. Oo. Kabalintunaan. Irony. Hindi ako yun. Tumatak sa akin yung sinabi ni Colin na nakakalimutan natin na pakinggan yung side ng isang tao. Kasi lagi tayong parang masyado tayong focus dun sa side lang natin. Dun sa idea lang na pinapaniwala natin. Nakakalimutan natin na oo nga pala may ibang perspective na dapat tayong tignan or pakinggan. So yun. Equally valid din naman yun sa perspective mo, 'di ba? So I think karapat din naman nating pakinggan din. For me. Kasi at the end of the day, kapag gagawa ka ng isang decision or judgment, hindi lang sarili mo yung isipin mo. Isipin mo rin yung mangyayari or yung kung sino yung maapektuhan or yan, kayo ba kayo? Ganun din? Parang ganun din naman. Ganun din. Tama. It's something to ponder on yung sinabi ni Colin na sa sobrang self-centered natin,
ngayon. Siguro dala na rin kasi ng mga nako-consume natin sa social media, di ba, na it's all about me, yung mga narcissistic behavior, ganyan. Nakakalimutan na nga natin na meron pa palang ibang angle or side na pwedeng i-consider. Hindi lang, di ba, hindi naman, wala naman tayong perfecto eh. Di ba, lahat naman yan may flaws, may mistakes. So, hindi ka dapat magbase sa iisang resource lang or sa kung ano lang yung alam mo. Lawakan ng pag-iisip, laliman ng pag-iisip, i-consider mo lahat ng mga bagay, mag-research ka, hindi yung aasa ka sa social media na puro fake news, di ba? Ganun. So, and that's all for me. Isa pa pala, ang kalaban natin dito guys, yung tiwaling government. Yes. Mismo. Hindi tayo magkakalaban dito. Yes. Yun yung dapat na kalabanan natin. So kung yun nga, kung may pinaplano kayo na protest or rally, kung gusto niyo make sure na alam niyo yung motive ng rally, ng protest, make sure na aware kayo dun sa kung anong gusto nila talaga mangyari. Kasi at the end of the day, kapag ang pinunta niyo dun para lang paglaban kung ano yung pinapaniwalaan nyo or pinapanigan nyo, walang mangyayari. Mas lalo lang kayo magiging kawawa. Mas lalo lang tayo magiging kawawa. Nalilimutan na yung essence ng peaceful rally. Look at EDSA 2? EDSA 1 and 2. 1, diba? oo. Yeah, 1 and 2, diba? One of the most peaceful rally na nangyari. Diba? Biruin mo naman, mga madre, mga pare, nasa harapan ng tangke, ng mga sundalo, and syempre, kung may mangyari doon, crimes against humanity yun. Kung shoot sila right there on the spot. Diba? So, yeah, let's opt for a peacful rally. Pero ano palang comment niyo dun sa yung sa foreigner na sa Nepal? Grabe ang traumatic siguro nung first day niya pa yun dun sa Nepal, no? Tapos ganun pa yung nangyari. Wala Ano ba yung nag-viral na... Oo. Inaabutan siya ng protest ba yun? Nasa gitna siya ng protest. May video. So, totoo lang yun, kahit ganun yung nangyari, yung ganun ka lala yung nangyari, parang wala pa rin nangyaring masama sa kanya, di ba? May napanood ako, parang inassist pa siya kasi nakamotor siya, di ba? Parang inassist pa siya maka-exit dun sa pinangyayarihan nung protest para lang safe siya makatawid. Di ba? So, ibig sabihin, di ba? Alam ng mga tao dun kung sino yung kalaban nila. Sana Hindi sila yung naglalaban. Kasi kung baloktot yung pinaglalaban nila, baka may nangyari na dun sa... Di na masabi, baka may nangyari na dun sa foreigner. Diba? Baka gawin siyang for kidnapin siya, gano'n. Diba? Pero hindi, alam nila kasi kung sino yung kalaban nila, which is yung government nila. So yun lang. Ayun yung gusto namin matutunan nyo, guys. Tama. Sino mang mga kupal lang. Sorry, singit ko lang. May Mendoza. Yung pagkakadawit ni... Alam ko, si Earl, fanay ni Yaya Dab. Baby ko yun Ayan. Anong masasabi mo na nadawit ngayon yung husband niya, si Ardra Taide, dito nga sa corruption issue sa flood control project? If proven na guilty si Congressman Arjo, ayun, may kasalanan si Maine dun kasi tinotolerate niya yung husband niya. Posibleng hindi mo alam yun. Imposibleng hindi mo alam yun. Tsaka fuck Arjo. Aldab Nation number 1. Yes! Aldab, ibalik. Ako, fan talaga ako ng Aldab ever since, alam niyan. Pero mas more on Alden ako. Mas fan ako ni Alden compared kay Maine. May mga siya sa Twitter, di ba? May mga tweet siya na parang essay type na ang haba-haba. Actually, binasa ko. Pero hindi naman na-address yung parang kasi ang pinapoint ng mga tao, kina-question kasi yung monthly vacation nila. Kung nakikita nyo ba yun? Alam ko may nag-summarize na sa Reddit ng luxurious monthly vacations nila. Ang point kasi doon, public servant ka, monthly ka nag-vacation, parang hindi ka na nga nakikita, nagsiserve ka pa ba sa people mo, sa mga constituents mo. And parang tayong mga normal na Filipino, di ba, ilan lang yung leaves natin in a month, tapos sila parang
alam mo yun, monthly talaga, Japan, Singapore, kung saan-saan, as in, nag-Europe travel pa sila. So, pero ang point nga ni Maine, parang, di naman daw yung galing sa taxpayers' money, talagang, ano na daw nila yun, pinaghirapan o pinagsumikapan naman yun ng family daw nila, even before pa. O sige, granted na mayaman na talaga kayo, old money, pero, di ba, parang ang boba niya sa part na, yung asawa mo public figure, di ba bumabaha sa QC, nasa vacation sila nung time na yun. Kaya yun yung kinagagalit ng mga tao na anong nagawa niya ni Arjo. And yun nga. Tapos dun, meron pa siyang sinabi dun na kung ma-prove nga na may guilty nga si Arjo, parang sabi niya hindi naman daw niya ito tolerate and parang aayusin daw nila or something na parang Dapat lang. So siya mismo, sa kanya mismo nanggaling na kahit siya di siya sure sa mga anomalies ng asawa niya, di ba? So may something talaga. And buti nga nako-call out na yung mga ganyan eh. Maganda dyan. Kapag na-prove na guilty si Arjo, at bumalik siya kay Alden. Yes. Talagang nirroot ninyo. Diba? Eh kung kay Alden siya, hindi siya may involve sa ganyan. Pero ang problem nga, di naman siya niligawan ni Alden. So, Ayun nga eh. Uy, pero Ang issue na yun, yung topic na yan. Oo, at masaya si Alden ngayon. Nakita yes, niyo? nasa running era. Hindi, Parang nagbabike. Fitness. Nagbabike na rin siya. Rin Oo, siya, nagbabike siya. oo. Tsaka- Binabalita nga ng GMA yun eh. Nagbike siya ngayon yata sa Italy yata. Oh, Wow. pinost ng GMA news sa IG nila. Yeah. Ayun. Tsaka tawag dito, nakita niyo yung mga pinapost niya sa IG stories niya. Tungkol diyan sa corruption sa government. Magpaparinig siya talaga. Si Alden, hindi ko kasi nakikita. Hindi ko rin nakikita eh. Hindi, nakita ko lang sa TikTok. Nakikita lang ako, baka nakapalo ka. Baka naman edited, lang, AI. Ang hirap naman Ewan ko, talaga di ko alam eh. ngayon. Minsan, hindi ako naniniwala agad-agad. Pag kunwari, binalitang namatay si ganito. Uy, pero magandang topic yan ha, sa susunod ng mga episodes Sino, si natin Alden? ng AI. Alden. AI kasi. Nabanggit pa kasi AI eh. Yan tuloy, naisip ko. AI, oo. Sige. Sa mga susunod. And sa mga listeners natin dyan, you can suggest for any topic para sa mga future episodes natin. Just shoot us an email or Message us on IG siguro. Or yes, message us sa IG, mga TikTok, social media accounts natin. Yeah, we have a Facebook page, IG, and TikTok. You can reach out to us. Okay? Alright. So yun. Let's call it a day. Let's call it a day. Yes. Okay. Salamat sa pakikinig. Sana may Thank you. natutunan Salamat kayong at makabuluhan. marami. Yun. Thank you sa mga listeners natin. Sana may natutunan kayo. Kung wala, thank you pa din. And okay lang. Okay, we're signing up here at 3, 2, 1. Intellect yours. Podcast. Yay! Ang podcast para sa usapang pangkape, Pang-tag-ulan, Ang korupsyon. pang-inuman, pang-baha, Ang Alden Nation. pang-relapse, pang-rally. At kahit ano pa na pwede namin gatasin, guys. Yay! Intellectually yours. See you on episode 2. Podcast. Abangan. Bye-bye, fuckers. Bye! Like and subscribe. Wow. Fuck the government.